natin, Duterte supporter. And dito sa kaliwa natin is anti-Duterte naman. So, convict yung panawagan nila. Dito naman, respetuhin ang batas. So, kasi nagkaroon na ng nagsalita ng Supreme Court kaya yun yung panawagan dito. So, nagaganap sa loob ay botohan mamaya kung i-hearing si VP Sara about sa topic na impeachment. So, nandito yung mga polis sa gitna. So, ayan, binabantayan. Si Senator Marcoleta yung ano dito, nanguna about sa topic na to. So, sinisimulan na po yung topic po. Tapos na yung program po ng anti-Duterte, no? Pero stay naman at next naman dito yung pro-Duterte naman po ang magpo-program. So pinanggigitnaan na sila ng mga polis para maiwasan po yung gulo, no? Si Sara Duterte sa August 3, tutungo naman tayo sa Korte Suprema para manawagan ang impeachment case ni Sara Duterte. Hindi po dito nagtatapos. Bukas daw meron ulit. NHA naman. So, dito naman sa kanan po natin is mga Muslim po na sumusuporta po sa mga Duterte. So, dito uwian na. Dito sa kaliwang side po natin, no? Tapos na yung program. Yung mga Duterte supporter naman yung magpa-program po, no? Pero hindi pa natatapos yung ano sa loob, yung kay Senator Marcoleta. Pinag-uusapan pa lang, pero isa sa mga nabanggit kanina na sinabi ni Senator Marcoleta doon daw sa dulo ng speech niya na ayaw niya i-impeach si VP Sara Duterte. Parang tinututulan niya na kasi botohan yung mangyayari dyan. So mga senator may power sila na magbotohan kung ano yung pasya po ng nakakarami, ayun po yung masusunod. Pero ito naman yung nangyayari po dito po sa labas para at least aware naman po kayo dito. Pero isa sa mga magandang nakikita ko is kahit halos magkadikit lang yung pro Duterte at anti Duterte is wala pong away, no, na nangyayari. Ano lang, normal na parang ano lang, syempre parinigan lang, pero walang gulo po na nangyayari dahil nandito iniiwasan po natin ang gulo. Pati nandito yung mga polis, nasa gitna lang nila. So isa rin sa mga narinig natin kanina doon sa ambush interview, ito na kasi yung parang opportunity nila na pabagsakin po ang Duterte, VP Sara. Kasi bisa sobrang lakas po ni VP Sara. So kaya sinasagad nila ngayon. Base yan sa ambush interview kanina. Kaya halos sa araw-araw
gaganap po na pagtitipon at program po ngayon. Tapos na ang program. So, ang naiwan dito dahil umalis na yung hindi pa totally na umalis. Nandito pa yung anti-Duterte. Ang naiwan dito yung mga pro-Duterte naman. So, mukhang hintayin po kung ano yung magiging resulta. Actually, binanggit kanina 2 hours. After 2 hours, malalaman natin yung kung ano ba yung mangyayari. 1 or 2 hours din yan. So, ito naman yung mga pro-Duterte. Ang umawak pala ng Blue Ribbon si Senator Marcoleta. Siya yun ang una doon. So, abang-abang pa tayo sa mga ibang update pa po na mangyayari mamaya. Okay na, natapos na. Pero yung nagaganap pa rin na hearing po doon sa loob, tuloy-tuloy pa rin yan. Yung natapos lang hindi ito yung program. Sa mga nakikita ko sa damit is boses ng Manileño. So, ibig sabihin mga taga Manila lang, malapit lang dito. Mga may nag-interview kanina, Muslim, ano sila, sumusuporta sa mga Duterte.